Yung tungkol po dun sa pag-purchase dapat ng PNOC ng fuel supply po natin, pinahinto po yun no? Pwede rin daw po kasi yun makatulong nga dito sa pagbaba din ng presyo ng crudo. At least well aware yung department kung magkano talaga yung presyohan in the world market. Bakit nga po nga napahinto yun, Direktor? Ano pong explanation doon? Ma'am Chacha, of course, nung March, no, lahat, kasi parang mga bago tayong mga empleyado na nito ang the last time 1970s nangyari to. So talagang this is new to us. Hindi natin alam ang extent, pero ang ini-expect kasi namin nung panahon na yon is dalawa lang naman talaga ang major impact nung problema na yan sa Persian Gulf. Magkukos talaga definitely ng increase in price, but the bigger question is, will it cause supply shortage? Fortunately, kakaiba na ho ang sitwasyon ng 1970s sa sitwasyon natin ngayon. Unang-una, meron na ho tayong mga SPR, yung mga Strategic Petroleum Reserve. In fact, nag-release ho ang US ng almost 170 million barrel. Ang Japan nag-release ng 80 million barrels at yung South Korea nag-release ng almost 22 million barrels. So, tapos the rest of the IEA member countries nag-release for the rest of the 250 million barrels. Ang laki ho ng tulong yan. Yun ang nag-sustain sa atin at hindi tayo kinulang. So, yun ang kaibahan. Ngayon may pangalawa pa hong kaibahan, yung mga electric vehicle. In China alone, almost 50% na ng kanilang vehicle ay nasa electric model na. No? Nag-shift na. Oo. And the rest of the Asia-Pacific region, may mga percentages tayo. Umaabot na rin tayo ng sales ngayon on the average of around 15%. So, tumataas na rin talaga. So, pangalawa ho yan, naging resilient tayo. At dahil doon, naobserbahan namin, April, hindi ho nag-ban ng export ang Asia-Pacific region. Particularly China, South Korea, Japan, Singapore, Malaysia. So, tumuloy-tuloy ang ating supply. At dahil doon, medyo kumalma na tayo dahil talagang nakita natin medyo resilient na ngayon kumpara sa 1970s. At kinalibrate din ng government na huwag naman nang masyadong gumastos kasi nare-replenish naman ng private sector yung pangangailangan natin. Kasi hindi rin kaya. Ang nabili lang ng government is around 1.1 million barrels. That is just a requirement of almost 2 days lang. We cannot sustain that. Ang atin talaga inaasahan ay yung private sector. 77 million liters per day ang consumption natin. Only the private sector, a combination of different oil companies na nag-aambagan yan sa kanilang capital for us to have a sustainable supply. So nagawa yan dahil tuloy ang export. So inaasahan natin ngayon na hindi naman tayo magkakaproblema uli dahil lang dito sa nawala ang MOU ng supply shortage. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.